Good day mga lods, kain po tayo. Ulang ko dito ko nakakaya sa taas. Ganyan ang gawin ko kahit sa barko ko. Ganito malimit na kinakainan ko. Galing akong Dasma sa City Hall. Ayos na yung ayos ko. Waiting na lang ng releasing. Bayad na lahat. Ngayon po yung March 12. Ang balita tungkol kay President Duterte. Well, nakakalungkot. Alam nyo, mga lods, pasensya na kayo sa boses ko. Medyo namalat ako ang iboboto ko dapat talaga ang aking listahan. Sa senatorial, sa local, wala naman akong pakialam sa local. Meron ako talagang nakagaling both side. Tito Sen, iboboto ko sana yan. Siyempre, una sa list ko si Senator Lacson kasi tiga rito siya. Kalapit lang kami. Tapos mga kumparehan ko pa yung mga pisang buo niya. Unang-una sa list ko yun si Senator Lacson. Kasi mahusay siya. Galing. Tapos yung sa Itbulaga, si Tito Sen. Kasi part na ng buhay namin ng Itbulaga. Marami pa ako yung boboto sa koalisyon ni na BBM. Kaya lang sa nangyari kahapon, sobrang inis ang naramdaman ko. Kinalulungkot ko sabihin, straight PDP laban ako. Yung 10 na sinabi niya doon sa Hong Kong. Yun lang ang iboboto ko, wala nang iba. Pasensya na kayo. I am against killing sa mga pinapatay. Hindi po ako ayon sa ganun Pero alam nyo yung sa pamumuno ni Duterte, bilang isang OFW, ex-OFW, 4 years, magpo 4 years na ako retired Ang panahon na kakita sa barko, siya yung Pangulo, panatag ang kalooban ko. Walang adik dito sa amin nawala. Ngayon, nagbalikan na naman. Sa Facebook lang, napakarami. Maraming bangag. Kaya kami natuwa. Ang anak namin nung nawala si Duterte, pumalit si BBM, worried ako. Unti-unti na bumabalik ang crime. Panggabi, nightlife ang kanyang buhay. Worried kami kasi tumataas na naman ang krimen So, nung nagpunta siya ng Singapore, magto 2 years na, nabunutan kami ng tinik kasi siya doon mas ligtas siya ron kaysa rito. Zero crime rate doon Although hindi namin siya nakikita daily, masaya sa kalooban namin na alam namin magkikita pa kami sa mga darating na panahon. Kaysa naman dito na baka hindi mo na makita panghabang panahon. Isang araw, may tumawag sa iyo na
Baka nasa morgue na yung anak mo. Eh doon, malayo ba siya? Kikita naman kami sa pamamagitan ng social media. At kung gusto namin siyang makita, di pupunta kami doon sa kanya. Pwede naman kami magkuntaro kahit buwan-buwan eh. Mura lang naman po pamasahe ng Singapore. Dalawa kami, wala pang 30,000 eh. Kayang-kaya na po ng pension ko yun. Meron akong 30,000 naman pension sa SSS eh. Di monthly, pwede kami magpunta. Dalawa na kami. Medyo mahirap lang sa katawan, pero at least kung gusto namin siya makita ng personal, makakapunta kami. Kahit ka twice a week, pwede kami magpunta ron eh. Kung gugustuhin namin. Bukod naman sa pension, mga negosyo kami. Twice a week, pwede kami bumiyahe sa Singapore. Pero hindi namin gagawin kasi sakit sa katawan. Nalungkot din ako kasi parang one-sided eh. Walang due process. Si Pangulong Duterte nga, binigyan sila ng due process eh. Okay, Dilima. Ex-senador Dilima. Ipinaglaban talaga nila yun eh. Ng fair justice system. Ang Supreme Court. At napatunayan siya guilty. And later on, nung nawala na si Pangulong Duterte, wala na rin yung mga witnesses. Iba namatay na eh. Iba bumaliktad. Si Junel. Pero may due process yun eh. Kaya na wala. Pero kasalanan din ang Duterte yun eh. Noong panahon na ang araw, alam niyo yung mga Marcoses eh. Nagkaroon ng people power eh. Galit ang tao sa kanila, bakit yung pinayagan na makabalik sila, di ba? Ngayon eh, pinipressure nyo tao na maalis si Marcos. Problema nyo rin yan. Inilagay nyo kami sa naipit. Ano gusto nyo? Makipag-civil war kami. Dapat, alam nyo gano'n, hindi nyo na pinurumot. Ulam ko mga lods, kiniling. Pero yung isda, nagkukursonada. So ganito lang po talaga ako kumakain pag ako lang mag-isa.